SB member Alan Palma Sr. Sir, may rin nga agahon, nag-live kita makaroon sa Bombo Radio Kalibo with Bombo Jan. Sir, good morning. Morning Bombo Jan, no? At sa lahat po ng mga tagapakinig at followers po ng Bombo Radio Kalibo. Oo. Sir, sa'yo daton nga before ikaw mag-agto sa patag it politika bilang public servant, magaling sa public servant, ikaw is katapo it media, kaibahan naton ikaw sa media industry, agbukon ikaw basta-basta, kundi nagbuyot ikaw, it asosasyon, it kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas bilang presidente. Ano, sir, imo karang bagat siyagon nga ikaw sa ba naton nga, maskin una ikaw bilang public servant, membro it sa Gurang Bayan member, hindi gapon kimo maduga rong pagiging broadcaster. Ano rin mong bagat siyagon makaron nga World Radio Day, Sir Alan? Syempre, no, kahit na tayo ay nagsisilbi na, no, gaserbisyo rin kita bilang Sangguniang Bayan member. Ang radyo kasi, Bombo Jan, ito yung channel natin yung access ng publiko para malaman kung ano yung mga kaganapan, mga impormasyon, at higit sa lahat, malaman nila bilang fourth estate kung ano yung mga ginagawa ng ating mga taong gobyerno, yung mga tinatawag nating lingkod bayan. So maliban po, no, sa ito'y access ng ating mga kababayan, ito ay matagal nang naging bahagi na ng kultura ng Pilipino. Nung kabataan ko nga noon, hindi na ako kumpleto yung araw ko kapag hindi ako nakapanood ng, or rather hindi ako nakikinig ng drama, makikinig ng balita, at syempre, sinusundan ko rin yung mga dati kong iniidolo sa radyo. So, alam ko, itong radyo kasi, ito yung pinaka-epektibong platform or medium, no? Alam naman natin sa Pilipinas, hindi pa ganun kalakas yung tinatawag natin na internet service. At para malaman natin yung mga nangyayari sa paligid, yung radyo ay abot hanggang bukid, hanggang saang mga lugar, no, yung mga far-flung areas. So, ganun ka-importante ang radyo sa buhay ng isang Pilipino, Bombo Jan Chester. So, bilang ikaw dati, sir, nga presidente aton ka nga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mamba naton nga unang gid mo gyapon o daya karang makabig naton nga kumbaga siguro ro pagpalangga gid sa radyo, no, nagagamit ayan naton, sir, bilang broadcaster isang kamilya sa bahin karat pagpungko nimo sa public servant o sa Sangguniang Bayan member itaton karang Banwat Malay, Saralan. Yes, no. Nagamit natin yung kasangkapan na 'yan, no. Dati tayo ay nagsasalita lang sa radyo at syempre nagtatanong kung ano yung mga nangyayari sa lokal na gobyerno. Ngayon nandun na tayo sa lokal na gobyerno, alam natin yung mga nangyayari po doon at hindi yung ating mga kababayan ay mas meron ng mas kumbaga meron silang taong magbabalita sa kanila sa loob mismo ng gobyerno. Kaya kung napapansin nyo, Bombo Jan, no, nagpo-post ako ng mga ordinansa, nagpapaliwanag po tayo kung para saan po ito, no? Nagpo-post po tayo ng mga resolusyon, nagbibigay po tayo ng sentimiento sa mga social issues na nangyayari po ngayon. Hindi lang dito sa Bayan ng Malay, maging sa buong probinsya ng Aklan o maging sa buong Pilipinas. Nagagamit natin ito bilang tayo po yung mata, tenga at bibig sa loob ng konseho. Which, ganun din po ang ating karakter bilang media man dati na tayo po yung watchdog. No? Tayo po yung watchdog, tayo po yung sumasaliksik at tayo po yung naghahatid ng impormasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. I see, oo. So, any message, Sir Alan, sa aton nga mga igbanghod, especially aton nga mga media industry partners sa probinsya Karataklan, even mga competitors kita, but luckily nga kita tanay sa probinsya Karataklan, medyo what at problema aton nga mga media industry, Sir Alan? Bago ako magbibigay ng mensahe, no, sa sobrang pagmamahal ko sa Radyo Bombo Jan, nag-aral ako uli. Nag-aaral ako ngayon ng Bachelor of Arts in Communication sa NVC. Sa edad na ito, na 47, tayo ay magka-48 na ngayong Pebrero. So, meaning, pero maraming nag-school ka ba, maraming sir? Nag-schooling?
Ang schooling, first year Mm. college ako ngayon, no? Mm, Nasa mm, mm. second sem na ako ngayon. At marami nagtatanong bakit pa daw ako nag-aral uli na dati na akong manager, Mm. member na. Ang sabi ko naman ay walang magaling na tao Yes. na hindi natututo. Kailangan pa Yes. nating matuto at dahil mahal natin yung radyo at nag-i-evolve po yung industriya ng radyo. Mm, mm, Ayaw mm. ko rin mapag-iwanan, kaya nag-aaral po tayo. So ganun din yung aking mensahe sa ating mga kapwa media man, no? Lalo na sa radio broadcasting, na panatilihin po natin na maging isang credible na institusyon, na tayo ay mapagkakatiwalaan, na tayo ay patuloy na magiging sandigan ng ating mga kababayan, na tayo ay magsisilbi ng takapaghatid ng impormasyon, makapaghahatid ng parsyal na hustisya sa mga hindi po nabibigyan ng pansin, at tayo po ang tagasaliksik kung ano man yung mga kaganapan sa gobyerno na alam po natin ngayon ay isa po sa mga nagpapahina ng loob ng bawat Pilipino dahil sa isyu ng korupsyon. Kailangan po tayo ang magsisilbing mata, bibig at tenga ng taong bayan sa pamamagitan ng ating propesyon bilang broadcaster sa radyo.